Kukunin nga ba ng San Miguel Beer itong si Terence Jones bilang panibago nilang import? Alam natin na itong San Miguel Beer ngayon, ang balak ay palitan itong si Jabari Narcis dahil hindi maganda ang kanyang performance. 4 na sunod na ang talo ng San Miguel. 2 sunod dito sa Eastern, sa Ginebra at natalo din ito dito sa Japan B-League. So sunod-sunod na yung kanilang talo at hindi na maganda yung kinalalagyan ng team dito sa PBA Commissioner's Cup. Doon nga sa EASL ay nalaglag na sila. So asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa import situation ng San Miguel at baka itong si Terence Jones ang kanilang kukunin. Ang rights ni Terence Jones dito sa PBA ay nasa TNT Tropang Giga. Pero dahil obviously naman hindi na siya gagamitin ng TNT dahil si Ronde Hollis Jefferson yung kanilang magiging resident import, wala akong nakikitang problema kung bakit ito hindi pakakawala ng TNT. Kung inyong matatandaan, itong si Cameron Clark, yung dating import ng San Miguel, naglalaro yan dito sa NLEX pero nirelease ng NLEX sa SMB dahil hindi na nila ginagamit. So ang TNT naman, hindi niya siyempre hahadlangan yung chance ni Terence Jones na magkaroon ng trabaho dito sa PBA kung kahit maglaro siya sa San Miguel dahil happy naman sila dito kay Ronde Hollis Jefferson. Ngayon ang tanong, kung makukuha ba ng San Miguel itong si Terence Jones? Well, sa tingin ko wala namang magiging problema kung salary pag-uusapan dahil kaya na mabayaran niya ng SMB kahit ano man ang gusto niyan. Ang magiging risk lang dito, alam natin na itong si Terence Jones, very emotional yan. Nakita natin doon sa serye nila kontra SMB kaya hindi natin alam kung ano magiging reaction niya dito. At ngayon, nag-iintay pa rin kasi SMB kung magiging available pa si Benny Boutwright o hindi. At yan ngayon ang nagiging problema nitong San Miguel. Kung sakasakali makuha nila si Terence Jones, baka gumaganda na at umayos na itong team ngayon. Dahil sa pagkatalo nitong Barangay Ginebra dito sa Northport Batang Pier, marami nagtatanong kung ito bang Ginebra ay gagawa ng trade para mapalakas yung lineup nila. Dalang napansin ng marami parang nagkulang pa sa big man itong Barangay Ginebra. Nakita natin na nahirapan sila sa pagbabantay dito sa import ng Northport Batang Pier at dito sa wings. Yung mga wingmen ng Northport, itong si Tolentino, si Monson, itong sila Bulanadi, si Navarro, ang tatangkad at ang hahaba ng mga reach itong mga players ng Northport Batang Pier. Kaya mukhang dyan daw nahirapan itong Barangay Ginebra. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon dito. Posible na gumawa nga ng trade ang Ginebra para makasabay dito sa Northport at dito pa sa ibang mga teams ngayon. Pero ang maliwanag dyan, mukhang itong Northport Batang Pier ay sabi nga ni Team Cone, talagang matinding makakalaban ngayon at seryoso na contender para dito sa kampyonato. Ngayon, itong Barangay Ginebra, sa tingin ko hindi muna yan gagawa ng trade at iintayin muna nila yung magiging recovery nitong si Jamie Malonzo. Kasi kung kulang sa big man ngayon ng Ginebra, mapupunuan yan kung madadagdagan itong si Jamie Malonzo. Pwede na nila yung gamitin pang-guardia dito sa ibang mga big men itong Northport, for example. Ito sila Monson, sila Arvin Tolentino. At of course, alam natin na pagdating sa opensa, malaki din ang may itulong ni Jamie Malonzo. Kaya sa tingin ko, magiging magandang bagay ito para sa Barangay Ginebra. Ang tanong na lamang ay kung ilang games ba iintayin bago masabi nating in shape na itong si Jamie Malonzo. Ang importante sa Ginebra, maganda naman yung record nila. So, pwede nilang hintayin ito si Jamie Malonzo at sigurado namang makakapasok dito sa playoffs ng Barangay Ginebra. Basta maging ready si Malonzo sa playoffs at tingin ko magiging okay ang kalalagyan nito. Pagdating dito sa trade, siguro mag-iintay muna ngayon ng Ginebra, wait and see sila kung ano magiging resulta ng mga susunod pa nila ng mga games dito. Ang Magnolia Chicken Templados ay masasabi natin na isang nasa must-win situation dito sa susunod nilang mga games. Yes, Terra Firma kalaban pero alam natin na hindi yan pwedeng maliitin ng Magnolia. Kahit 0-8 ang record ng Terra Firma, yung ibang games ito naging close talaga at kamuntik ng manalo. At alam din natin na itong Magnolia ngayon ay nag-i-struggle talaga. Kaya kinakailangan siguro na gumawa sila ng paraan para masiguro na itong susunod nilang mga laro kontra dito sa Terra Firma at sa iba pang teams ay may papanalo nila. Sa tingin ko lang hindi na po pwedeng matalo ng isa pang game ang Magnolia dahil baka maalangan na sila makapasok dito sa playoffs. At kung matalo pa sila, baka kinakailangan pang magkaroon ng knockout match para sila ay magkaroon ng chance man lang na pumasok yan. At kung makapasok man sila sa playoffs, malamang meron silang twice to beat disadvantage. At yan ang pinoproblema ngayon ng Magnolia. Pero kung ikaw Magnolia, hindi ka pwedeng tumingin ng ganyang kalayo at kinakailangan lamang
na mag-focus ka dito sa mangyayari ngayon at ang ibig niya sabihin ay kung ano ang kinakailangan mong gawin. Ibig sabihin yan, kung gagawa ka ng chance na manalo, ay syempre dapat ipakita mo na ngayon. Dahil kapag natalo ka sa terra firma, mas mabigat pa yung mga susunod niyang kalaban. Wala rin tayong nakikitang dahilan o kaya wala rin tayong nakikita na mga posibleng import na pumalit dito kay Ricardo Ratcliffe. Mukhang siya pa rin ang mananatili dito sa Magnolia. Pero pag natapos ang konferensya na ito, baka dyan natin makita na palitan na itong si Chito Victorero. Sa ayaw man at sa gusto ng SMC, baka mapilitan na silang gawin yan. Dahil alam naman natin na medyo sabihin na nating alangan talaga yung nagiging sitwasyon ngayon dito pagdating sa Magnolia, lalo na at hindi maganda yung kanilang record. Kaya asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa Magnolia Chicken Templados if ever nga na kinakailangan nila na palitan itong kanilang coach na si Chito Victorero dahil gusto masiguro ng Magnolia na magiging competitive sila. Sinabi nitong si Daniel Deponso na parang Junmar Fajardo daw ang magiging laro nitong si Justin Baltasar dahil ito ay sobrang sipag pagdating sa practice at yung very willing siya na matuto at madaling i-mentor, sabi ni Danny Ay. Alam natin na ito si Justin Baltasar, ang ganda ng huli niyang game dito sa Converge Fiber Exercise kung saan nag-breakout siya talaga at nakita natin yung potential nung nasabing player. At sinabi ni Daniel Defonso na nakasisiguro siya na lalo pang mag-i-improve ang performance nitong si Baltasar, lalo na at very willing to na matuto. At yan ang very important sa kanya. Sinabi ni Lakay na dati ganyan din ang nakita niya dito kay Junmar Fajardo nung siya ay nasa San Miguel pa. At yan din ang nakikita niya ngayon dito kay Justin Baltasar. Kaya asahan natin na itong Converge Fiber Exercise lalo yung magiging very, sabihin na natin, competitive pagdating sa mga kampyonato dahil dito sa kanilang gagawin na magandang, sabihin na natin, pagbibuild up kay Justin Baltasar. Alam natin si Justin Arana, mini-mentor din yan, kaya lalong humuhusay ang paglalaro. At pagdating ng Philippine Cup, dyan natin talaga makikita yung lakas nila. Dahil syempre may import ngayon, nakafocus yung opensa dito sa kanilang import. Pero pagdating ng Philippine Cup, dyan lalabas talaga yung galing nito si Arana at si Baltasar. Kaya yan din ang dahilan kung bakit itong SMC ay gustong kumuha ng mga big men para maidagdag sa kanilang lineup. Dahil yan ang hinahanap talaga nila ngayon para masiguro na sila ay magiging ready na para dito sa magiging mga matitinding laban kontra dito sa Converge. Marami ng mga fans ng PBA ngayon ang lumilipat dito sa Converge dahil nakikita nila na ito isang independent team talaga na mayroong malaking tsansa na manalo ng kampyonato. Siyempre maaga pa pero nakita naman natin na pagdating sa performance mas aasahan talaga natin itong Converge Fiber Exercise na magde-deliver ng magagandang laro. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Jonel Alagon at si Lino Valles family, Anthony Alon family, Michael D, Alicia Garcia, si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Malyari Mascariñas, Dalmacio de Guzman, pati na rin si Katsakino Dukusin at ang mga regular natin na mga taga-subaybay.